Good morning, ma'am. This is my video presentation, Lesson 1.1. Today, we are talking about evolution of international trade theory, a glimpse. So, when we say about evolution of international trade theory, explain how countries exchange goods and services and why benefits to do so. So, kaning theory sa international trade is maoy nagpabag-o sa panahon tungod kay ang ekonomiya and ang teknolohiya and ang global market is nag-usab-usab. Mo lang na evolution or pagbag-o. Next is ang World Trade Organization or WTO. So, ang WTO is the only global international organization dealing with the rules of trade between nations. So, ang WTO is mao ang pinaka-major sa international organization nga nagdala or nagdumala sa mga rules sa trade sa tibuok kalibutan. So, ang WTO po is mao ang nag-set o nagbantay sa mga balaod o mga guidelines kung paunsaon nag-trade ang mga nasod para walay gubot, walay pagdumot aron patas ang pagtrato. Next is we have 4 rules of the World Trade Organization. So, mo ni ang mga rules sa sulod sa WTO. First is it operates global system of trade rules. Second, it acts as a forum for negotiating trade agreements. Third, it settles trade disputes between its members. The last one, it supports the needs of developing countries. So, number 1, it operates global system of the trade rules. So, kani po siya is ang WTO na po ang mag-manage o magbantay sa mga balaod sa international trade. Dayon, sila na ang mag-set sa klaro nga rules para patas ang pag-trade sa mga nasod. So, for example, kanang dili kalit ang pagtaas sa taxes sa usa ka nasod. So, ang WTO na ang mugad sa balaod. Number 2, it acts as a forum for negotiating trade agreements. So, kani siya is ang WTO is mag-set sila meeting place sa nasod nga maghisgot sila og bagong trade agreement. So, for example, kung ang Pilipinas og ang Japan is mag-negotiate og mas obos nga singil or tariffs, so pwede sila magkita og mag-negotiate sa sulod sa WTO. Number 3, it settle trade disputes between its members. So, kani siya is kung maglalis man o mag-away ang duha ka nasod, agyan ng unfair taxes and barriers, so ang WTO na ang muhatol o mus-decide kung kinsa ang sakto. For example, kung ang US na moingon nga unfair export rules sa China, so ang WTO na ang mo-reviewan na og muhatag og final ruling. Number 4, it support the needs of developing countries. So, ang kanipon ang WTO is mutabang po ni sila og break. So, for example, ang tabangan ng Pilipinas sa Amerika kung paunsaon pag-improve sa export system. Next is ang main historical theory. So, we have a classical and a modern. So, ang classical or country-based and a modern firm-based or company-based. So, ang classical is mo ni siya ang mga old theories. So, gibasihan ani is ang companies, dili ang country. So, ang rason, nganong nag-focus sila sa nasod or mao ang gibasihan tungod kay lahi-lahi ang resources sa mga nasod na ay labor and skills. So, ang nasod mo ang mag-specialize sa unsay mas maayo or mas efficient. So, ang modern or firm-based or company-based is mo ni siya ang new theory. So, karon. So, ang gibasihan ani is ang companies, dili na pod ang country. Kay karong panahon na, dili lang resources sa nasod ang importante. So, mas importante ang companies kung paunsaon nila pag-compete sa global market.
Next is foundation of trade theory. So naa diri si Adam Smith and David Ricardo. So, makita niyo sa pictures is mo ni si Adam Smith. So, si Adam Smith is usa siya nga ga-introduce og idea about sa absolute advantage. So, sa iya sa absolute advantage, a country can produce a good more efficiency than another. So, kumbaga, ang usa ka nasod mas maayo or mas efficient mo produce og produkto kumpara sa laing nasod. Next is David Ricardo. So makita niyo sa pictures is mauna si David Ricardo. So David Ricardo developed comparative advantage. Countries can still benefit from trade even if one is better at producing everything. So David Ricardo sa comparative advantage nga bisan pa ang usa ka nasod mas maayo sa tanan makabenepisyo ra gyapon sila sa trade kung ilang focus ang produkto nga pinakabrato nga product compared sa uban. Next is K concept. So we have marginal cost, opportunity cost, and trade surplus. So ang marginal cost is mo ni siya ang gasto para makabuhat ka og usa ka additional unit. So for example, og magbuhat ka og 10 ka padisal, dayon, ang extra pandesal is mo add og 3 pesos nga gasto para sa imong para sa harina or pangpalasa. So imong marginal cost ato is katong 3 pesos nga imong gi-add para sa harina o ang para sa pangpalasa. Next is ang opportunity cost. So, opportunity cost, the value of what you give up when choosing one options over another. So, ang opportunity cost is mao ang sunod nga best choice nga imong gisayang kay imong gipili ang lain. So, for example, naa kay 100 pesos. So, imong 100 pesos is pwede ka makapalit og milk tea and pwede ka makapalit og load. So, kung imong gipili ang milk tea, so ang imong opportunity cost is mao ang load nga wala nimo gipili. So, mo na siya ang opportunity cost. Kanang ikaduha nimong pilion. Next is ang trade surplus. So, ang trade surplus, when a country export more than its import. So, ang export is imong gipagawas, while ang imports is imong gipasulod. So, ang mahitabo ani kung ang usa ka nasod mas daghan iyang gi-export kaysa iyang gi-import. So ang import is gipagawas or naa kay ibaligya sa laing nasod. So ang import is pasulod kung mopalit ka sa laing nasod. Mas daghan ang gibaligya sa gawas kaysa gipalit gikan sa gawas. Mao na ang trade surplus. The last one is mercantilism versus free trade. So, the difference between mercantilism and free trade. So, ang mercantilism believes in accumulating wealth by exporting more than importing. So, ang mercantilism is nagtuo nga ang nasod mahimong dato kung mas daghan ang gi-export, mas gamay ang gi-import. So, maka-accumulate sila og daghang gold and silver. So, kani siya, ang kadato sa usa ka nasod is nakadepende lang kung pila ang kwarta ang musulod sa gikan sa pag-export. So, the last one is ang free trade. So, ang free trade is libre nga pagbaligya o pagpalit sa produkto o serbisyo sa laing-laing mga nasod. Walay daghang buhis, walay daghang restriction o walay babag. Open siya sa tanang benefits. So that's all. Thank you.